Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. So last time nung nagre-react ako sa KMJS, may nagtanong sa akin, ano daw ba baka daw meron akong video na multo na para sa akin ay totoong totoo. So yun nasasagutin ko ngayon. Meron akong isang video ng multo na para sa akin ay totoong totoo. Para sa akin 'yon. Subjective pa rin 'yon kasi baka mamaya pwede niyo rin ma-debunk, 'di ba? Pwede niyo siyang ma-debunk, pwede niyo depende kasi tayo eh. May time na alam nyo kung paano i-debunk. Sa akin naman hindi ko alam. May time naman alam ko na kung ano yung totoo, kayo hindi nyo rin alam. 'Di ba? Hindi naman laging ako yung angat eh. Kaya nga yung sinasabi na talitalinuhan ka, hindi ako matalino. May time lang talaga na kaya ko lang i-explain. May time na hindi. Pero since natanong, I think si Sir, shout out kay Sir Osidius yata name. Tama ba ako? Shout out nga muna tayo. Baka magtampo sa akin yung iba. Ang dami ko nakikitang shout out eh. Kung sino lang yung makita ko. I'm so sorry po kung baka mamaya may hindi ako masabi. Shout out. Hanapin ko yung keyword na shout out. Shout out from Iligan, Mindanao, si Ma'am or Sir Rezin Ruelan. Ma'am ka ba o sir? Salamat. Si Ma'am Lourdes Ambrosio. Hello, Ma'am Lourdes. Mark Regis. Hello po. Jessica Cabana. Hello. Mike Ramirez. Hello. Sir Ariel Cunanan. Max Score 5,000. Hello. Sabi ganun, magantay daw siya ng shoutout ng 2020. Ito yung paalis ng maskara ko eh. Pero pag ikaw naman sir, hindi mo naman pinapakita din ang mukha mo dyan. Ian Pereira. Hello po. Shoutout. Ma'am Call Me Inday. Tama ba ako? Papakita ko na lang ano niya. Ito yung mga nagpa-shoutout eh. Si Jan Diabe, tama ba ako? Ma'am Jessica Cabana, Bray Pelaes, hello. Mark Anthony Raloso, Adventure Finland, Julian Lakyan, hello po. So yun lang po muna yung ating isi-shoutout ngayon, baka maubos yung oras natin. Anyway, doon sa tanong na meron bang ghost video na kapanipaniwala para sa akin. So far, ito yung nakita ko. Matagal ko na tong hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung paano ito nangyari. Ito ay video sa Gettysburg. Pero I don't know, baka kayo kaya nyong i-debunk to ha. Sa akin lang medyo na-convince lang kasi ako. So itong na to, nung ni-research ko to, itong video na to, matagal na nakunan to kasi low quality yung camera. So hindi pa rin, may editing na rin naman nung time na pero hindi pa siya hindi pa siya yung talagang readily available sa mga consumer. Pero who knows, no? Ito yung video. Ito ay sa Gettysburg. Yung Gettysburg, ito yung battlefield nung during Civil War sa Amerika. Yung maraming namatay. This is one of the most convincing ghost videos I have seen. It was recorded on the Gettysburg battlefield in the 90s. In the 90s pa pala na na record ito, before digital effects were really consumer grade. Digital effects were really consumer grade. Notice how the people recording this phenomenon are trying to actively debunk what they are seeing. Yung mga nanonood daw, tinatry nilang i-debunk yung nakikita nila. Good moving there. There's a motorcycle. Ayan o. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey.
There's nothing. You know? You see what I'm saying? What is that? Tree? No. We moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. This is one of the most convincing Diba? Impressive siya, no? Second naman, itong ano, yung ito nasa documentary ito naalala ko ito. I think batang-bata pa ako nito. Sa Studio 23 ko ito napanood nun eh. Small orbs are videotaped floating through different parts of the house. Ito normal na yan eh, yung mga ganyang orbs eh. Pero itong papakita dito, men. I don't have a clue and still don't have a clue as to what it is. Then, Yan! Steve tapes larger orbs that are even harder to explain. Notice how they fly around the trees and even change direction. Steve believes that these orbs are not created by torches or any known camera trick. But the most amazing discovery is yet to come. One night, while Steve and his family are sleeping, a camera is left running. This is what it records. Diba? The most incredible orb ever Ang naka-record nito, tape na video. 1992 pa to eh. left running. This is what it records. The most incredible orb ever caught on tape. Its astonishing no? size, brightness and details seem to defy scientific explanation. Dr. Yan. Michael Coots Yan ang yan ang isa sa mga yan dalawa na yan, yung dalawang video na yan. Until open naman ako kung madidebunk nyo yan, di mas maganda para malaman natin. Pero yung orb na yon, ano yun eh. Yung tinatawag na 1 in a million na kuha. Tandaan mo ha, yung condition ng pagkakakuha, excuse me, yung condition ng pagkakakuha niya during 90s. Walang 1992. Hindi ganun, kahit Hollywood, hindi ganun kaganda ang special effects. Number 2, tape yung gamit ng pagkaka-record. So there is no way na na digitally enhance 'yon. Mahirap para sa mga consumer level na na mga tao na camera or equipment ang makagawa ng ganun. 'Di ba? Now, open pa rin naman ako kung may explain nyo kung paano 'yon. Pero yung orb na 'yon, as of now kasi yung orb na 'yon, alam ko may explanation na 'yan eh. Sa science community. Yung tinatawag nilang ball of energy, 'di ba? Yung San Telmo. Kasi may mga accounts na talagang ganyan sa probinsya eh. Yun lang yung pinakamagandang nakuha. Di ba? Yan yung sinasabi lang bolang apoy daw. Anyway, proceed tayo doon sa main content. Okay na? Nakakita nyo na yung Pero hindi ko pa rin kinikonsider na talagang totoo yon. Para sa akin lang yon. Kasi baka mamaya ma-debunk nyo eh. Now, dito tayo ngayon sa isang video. Ito naman ay sa Bataan. Ang title nito, Truck sa Barangay Hall sa Bataan umatras at bumukas ng mag-isa. So, tingnan natin yung nangyari dito. KMJS. Wala raw balak umatras si Joseph nung nabalitaan niya na ang truck nila sa barangay may nagtangka raw magnakaw. Punta po yung mga barangay sa bahay. Ninanakaw nga raw po yung truck namin. Kaya napasugod kami rito. Kaya nag-request kami na pwedeng makita yung CCTV. Pero nung reviewin nila ang CCTV, dito na sila napaatras sa kaba. Kinilabutan po ako. Wala naman kami na-encounter na ganong driver namin. Nagulat din sila. Ano ang nangyari
sa truck na nakuna ng CCTV. Noon pa man, marami na raw mga kakatuwang pangyayari sa barangay hall ng Bagumbayan sa Bataan. Habang naggagawa nga po ako ng paperwork ko po, Just imagine, biglang just imagine truck lang na umatras, ang dami ng kwento. sa likuran ko, yung ulo ko po sobrang namanhid, lumaki. Halos ang balahibo ko po sa katawan tumaas. Minsan ilalapag ko yung stapler or susi. Pag gagamitin ko na, nawawala doon sa lugar. Alam mo nangyari sa akin yan. May mga bagay ako na nawawala dito sa bahay. For example, yung flashlight na binigay sa akin ni Sir Lance. Nawawala, alam ni Pinoy Soldier yan eh. Nawawala yun. Ilang buwan na nawawala. Then suddenly, nung nag-general cleaning ako, nakita ko siya na nasa loob ng bag na as in nakatago. Hindi ko alam kung paano napunta yon or siguro hindi ko lang talaga siguro matandaan na nagalaw ko yung bag tapos na nailagay ko dun yung flashlight. Still open pa rin naman ako for debunking. Siguro lumilipad lang ang isip ko nung time na yon na nailagay ko dun sa bag. Pero ang weirdo kasi hindi ko talaga siya matandaan na nailagay ko siya dun sa bag. Yung bag na hindi ko na ginagamit na nakatago sa siguro siguro sometimes kasi tayo nag-autopilot tayo eh. Yung may ginagawa tayo na hindi na natin, minsan nga cellphone ko hindi ko alam kung saan ko na ipapatong eh. 'Di ba? Pero it doesn't mean na paranormal 'yon. Siguro ganun ang nangyari doon sa flashlight ni Sir Lance. Kaya lang, ang nagtataka ko, napunta siya doon sa lugar na hindi ko kahit isipin ko, hindi ko iisipin talaga na mapupunta siya dun eh. Di ba? Ewan ko, hindi natin alam. Baka ako rin na may kagagawan, di ba? Hindi ko lang talaga siguro matandaan dahil lumilipad ang isip ko nung time na yun. Mga ibang gamit, nagbabagsakan. Alam mong ikaw lang ang tao doon. Naka-headset po ako noon. Sabi po niya sa akin, parang may natutulog. Pakinggan mo kasi, parang ang lakas ng paghinga niya. Kami nga lang po dalawa dun sa office. Di tinanggal ko nga po, pinakinggan ko. Parang lalaki po eh. Ang pinakamatandang empleyado at chief investigator ng barangay na si Butch may suspetsa sa pinagmumulan ng mga kababalaghan. Ang dating puno ng mangga na nasa harap noon ng barangay. Pag umiihi kami, Ano kapre? tabi-tabi po, merong simitsit sa akin. Tinignan ko ngayon, wala akong makita. Yung sit-sit na yan, medyo ako dyan eh, medyo biased ako dyan eh. Nararanasan ko sa probinsya yan eh. Yung sut-sut na yan. Ilang beses ko na naikwento dito yan sa vlog ko. Yung sumusut-sut. Kasi nga yung bahay namin, di ba usually sa probinsya nasa labas ang CR. Yung sa rest house namin ganyan eh. Puro gubat yung gilid nun. Naririnig ko talaga yan, yung sut-sut na yan. Hindi ko lang talaga maano kung ano ba yun, hayop ba yun na ganun kalinaw magsut-sut. Ang meron lang sa labas nun na alam ko, yung mga aso namin, pero sumusut-sut ba ang aso? Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yun. Kapag nangyayari yun, pag iihi ako ng gabi, Ang ilabot na ako. Hanggang di umano, nakaharap na niya ang isang nilalang. Pag sindi ko na siguro, nakita ko siya. Napaatras ako. Nakatitig siyang ganyan sa akin. Yung mata niya, parang nag-apoy, parang nagbabaga. Kinilibutan niya yun ako. Dahil sa mga nakakakilabot na karanasan ng mga empleyado, naglagay na sila ng mga santo. Minsan na rin po kami ditong nagpa-bindisyon. Nag-ipon din ako ng mga puon. Pero hindi pa rin natapos ang mga katatakutan sa puntahan na yan. San ba yan? Bataan kasi, layo eh. Barangay Hall hanggang alas 3 nga ng madaling araw nito lang August 31. Habang tahimik ang parking lot, walang kung ano-ano ang truck. Dahan-dahang umatras kahit wala namang nagmamaneho.
Ito, ang tanong ko ganito. Paano ba umatras ba siya na nakabukas sa makina? Kasi kung nakabukas sa makina niyan at yung may nag-drive talaga na umatras yan, yung narinig mo yung makina, no, umatras. Tapos wala nagmamaneho, maniniwala na ako dun. Talagang maniniwala, yung narinig mong nag-start yung makina, tapos umatras siya nang wala nagmamaneho. Pero yung from nakapark, kasi pwede natin isipin, naka-neutral siguro yan. Sa di malamang dahilan, bumigay yung pagkakakalso. Pwede kasing mangyaring ganun eh. Pero kung umandar yan, talagang makukonvince ako. Na talagang, ano yan, tapos mapatunayan mong walang nag-drive. Kasi, I'm so sure, hindi ito automatic. Automatic ba to? Kung yan ay manual transmission yan, syempre, kailangan mo ng ano yung clutch niyan, di ba? Ewan ko. Pero, for me, kung hindi umandar yan at umatras, pwedeng may scientific explanation. Titigan pong mabuti ang video. Ang mas kahindik-hindik pa rito, ang pinto ng truck mag-isa ring bumukas. Nahanap po namin yung tao, kung sino po yung tumakay, kung sino po ang bababa. Ano pwedeng gravity yun eh. 'Di ba? Kung naiwan nyo na hindi totally na nakasara yung ano, pag bumalik yung ano, halimbawa sumara uli, iba na yun. 'Di ba? May nagagalit na ba sa akin? Hindi, inuulit ko ha, kung maniniwala kayo dito, okay lang naman, walang problema. Kalayaan nyo po yun. Kasi sometimes pwede namang lahat yan nagkataon eh. Paano ko masasabi yon? Sa ano nga, sa loto nga, nagkataon, 6 na numero, tinatamaan eh. 'Di ba? Hindi naman paranormal yon, yung tumama ka sa loto. May naniniwala ako na may mga times talaga na nagkakataon yung mga bagay-bagay. Pero katulad doon sinabi ko, maniniwala ako kung sumindi yung makina, may nagkambyo ng paatras. 'Di ba? Ibang ano 'yon. Talagang komplikado kasi ang galaw nun eh. At may nakasaksi raw sa mismong pag-atras ng truck. Sumisigaw po yung mismong nakakita doon sa pangyayari. Mga bandang 3 po, naglakad po papunta dito sa Igibon po. Tapos iihi po ako dito sa may bandang parang oval po ng damo po dito. Pag flashlight ko po sa may mga sasakyan, bigla po siyang umatras dahan po. Umandar ba? O reenactment lang yung umandar? Lumalaki po yung ulo ko, tapos yung mga balaybo ko tataasan po. Sigaw po ng sigaw, umaandar po yung truck. Dahan-dahan po yung pagka-andar niya po eh. Nag-flashlight ako. Mga sigaw, konti na kasi lang I'm yung so truck sure yan. yung Bigla susi niyan, dinideposito yan sa barangay eh. Kamakailan lang, isang kakatwang pangyayari ang nakunan sa CCTV. Nung ang truck sa barangay, misteryosong umatras. Ayon sa nakasaksi na si Alvin, umatras po siya. Takot na po ako niyan eh. Wala pong ibang tao po. at nung nakita nga ni Alvin ang CCTV, natakot din po dahil may anino sa may harapan po eh. Hindi, ano to? Tulak po yung sa harapan. Ano to? Sa ano to eh? Sa processing ng video to eh. Oo nga naman, ano, mukhang may anino sa harap. Yan. Pero ito sa processing ito ng video to eh. Kasi pansin nyo yung shape ng truck. Sumasabay siya sa shape ng truck. Hindi mo naman siya nakikita na ano eh, na tawag dyan? Na humahakbang eh.
Hiningi naman ang Woo! Si Ma'am Ana de la Cruz. opinyon ng paranormal researcher sa di mano mga kakatwang Ma'am Ana. Ma'am Ana. Kapre yan, kapre. Sa gate ng barangay hall. Kapre. Yung anino pong nakikita nyo malaki Kapre. Kapre. po siya. Nakikita nyo malaki, kapre po siya. Kapre. Kapre. Dito po siya. Dating puno po dito. Na parang pinutol lang or namatay lang siya na kusa. Hindi po tinanggal yung ugat. Tama po kayo. May naiis siya dito. Uy, tumama siya doon ha. Tama daw yung puno, ano? May puno. Tanod siya na makulit daw. Naasar siya doon. Napakaingay daw. Paano daw makulit? Yung bata po nandito. Tanod siya na makulit. May naiis siya dito tauhan nyo eh. Parang kay tanod siya na makulit daw. Naasar siya doon. Napakaingay daw. Yung bata po, nandito po, kasama po namin. Ngiti lang po ng ngiti. Pero po yung kapre po, yung aninong malaki, doon po sa labas. Kaya lang daw po sila nagiging magulo. Meron silang kasamahan na malakas po yung negative. Nagiging malakas sila, nagiging salbahe sila. Ba't hindi nagsusuka si Ma'am Ana? Kayang-kaya po nilang paggalawin po yun. Kaya po, pag ginusto po nila, pag galit na galit po sila sa isang tao, Sunod namang tinungo ni Ana ang parking lot kung saan nangyari ang di manoy misteryosong paggalaw ng truck. Pero ang nagpagalaw daw sa truck, biniro po nung 3 elemento na itulak. Parang kapre din po. Kapre. O nga no, madami nga naman. Di ba? 3 nga biniro daw ng 2. Feeling ko napanood na ni Ma'am Ana ito nangyari na to eh. Bago pa man siya pumunta dyan eh. Na cold reading niya na. Hindi po sila dapat katakutan. Isa siya. Kung wait lang ha, kung halimbawa yun ay tinulak, anong sense nung pagbukas ng pinto? Anong sense nung pagbukas ng pinto? Wala lang. After natin, natulak na natin na, buksan natin yung pinto. Video expert naman. Isa siyang reflection ng infrared camera dahil defective ang pagkaka-install ng CCTV camera natin. Kaya nagkakaroon siya ng infrared shadow. Kaya mapapansin nyo yung mga tao naglalakad sa pagilid ng truck, meron din silang usunod sa kanilang shadow. Diba? Debunked! sinuri rin ng mechanical engineer ang truck. This is a old model na ng truck. Tinignan din ang level ng parking lot kung ito ba'y pantay o meron ba itong parteng pababa. Kung hindi po niya na i-handbrake yung truck, plus yung cambio, yung gift shifter, naka-neutral lang po, possible po yun na umatras talaga yung truck. Sirang handbrake niya, pero nakakambyo, kaya hindi siya atras. Kung bababa siya, dapat Sabado pa lang. Wait. Granting na sinasabi niya nakakambyo. 'Di ba? Matutulak mo ba 'yan kung nakakambyo? Na ganyan? I don't think so. Maliban na lang kung malakas yung mga elemento na 'yan na tinutukoy nyo na matutulak talaga nila ng nakakambyo. Kailangan naka-neutral yan, di ba? Bago mo matulak. I don't think so. Dinidefeat ni Kuya yung sarili niyang logic nung sinabi niya na... Pero nakakambyo, kaya hindi siya atras. Kung bababa siya, dapat Sabado pa lang, bumaba na siya. Bakit inabot pa siya hanggang Linggo ng madaling araw? Hindi, kasi may timing kasi na tinatawag yun eh. For example, naalala niyo yung yung SUV na nabagsakan ng debris sa Skyway. Bakit matagal nang may problema yan? Bakit saktong nabagsakan yung SUV sa SUV niya pa? Yung paranormal din yun? May tinatawag kasi na timing, na perfect timing na kailangan eh. Wala namang meaning yun kung halimbawa yung SUV yung nabagsakan ng ito yun eh. Ito yung video na yun eh. Wait lang ha. Tama ha. SUV. Nabagsakan ng debris.
Ito, kung mapapanood nyo to, gusto ko lang i-explain sa inyo yung timing ha. Kasi ito, wala namang paranormal dyan eh. Kaya nandito tayo ngayon, Nyake. Ang pinag-usap natin ang mga tipak. Saan ba yan yung binagsakan? Ito nga lang tayo. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque. Bigla na lang si Jay ng sinapit ng Ayan, oh. SUV na ito matapos So meaning ba may paranormal dyan? May elementong galit dyan sa SUV na yan? Kaya saktong-saktong sa kanya bumagsak yung debris? Hindi. Nagkataon lang na may hinihintay kasing oras para mangyari yun eh. 'Di ba? At saktong-sakto nung nalaglag na yon, sumapol sa kanya. Hindi naman paranormal 'yan. Parang ito, 'di ba? Ito sinasabi ni Kuya, bakit daw dapat nung Sabado pa lang bumaba na siya. Bakit? diba, dapat Sabado pa lang daw bumaba na siya. Kaya lang may mga factor dapat na mangyari 'yon. At saka may timing 'yon. Maaring nung Sabado hindi pa na-fulfill yung mga factor para umatras siya. Nagkataon na sumaktong Linggo. Mahihina yung argument eh. Inabot pa siya hanggang Linggo ng madaling araw. Possible po, hindi yun kumagat. Dudulas pa rin po dahil wala nga po tayong brake. Makikita niyo yung surroundings natin, physically pa lang, patras na po talaga siya. Sa bigat ng load natin sa likod, dahil may beam nga po tayo, pwede talaga siya na magdire-diretso po na umatras. Dito naman po sa pinto, may tinatawag tayong holder lock. Ang problem niya, itulak ko siya, konti lang, natatanggal na. Worn out na yung holder ng lock niya. Kung talagang meron kayo mararamdaman or makikita, pray lang. Basta wala kayong ginagawang masama, wala naman dapat ikatakot. Balot man ng misteryo ang kanilang barangay hall. Hindi naman daw ito magiging hadlang para ang mga opisyal ng barangay sa Bagumbayan sa Bataan walang atrasan pa rin maglilingkod sa kanila. Wala man lang suka. Ganon. Ayoko. Anyway, yun lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.